Naku po, parang walang kakwenta-kwenta po yata itong witness na isinala ngayon sa impeachment mga kababayan, okay? Bigla akong inantok. Naghintay ako ng pasabog pero wala akong nakitang pasabog mga kababayan. Talagang kung gaano kawalang kwenta yung unang witness na isinalang po nila. Itong pangalawa na isang abogado, isang NBI din mga kababayan, ay mas lalong walang kakwenta-kwenta. Okay? Kaya ito, ginisa ni Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos, itong witness nila. Sus, Ginoo. Nagkautal-utal at walang malinaw na sagot mga kababayan. Kaya nirescue ng prosecution. Okay? Kaya dito po sa impeachment na ito, dito po natin mamimiss ang presensya ni Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Kasi kung nandito lang si Sen Marcolita, talagang wala na, tapos na ang impeachment na ito mga kababayan. Sunog silang lahat. Pati yung nasa majority. Si Lacson, Tota Soto, sunog kayong lahat. Kaya ang galing nyo talagang kinuha ninyo si Sen Marcolita bago magsimula ang impeachment. Matalino talaga kayo. O, di ba? Kaya ito po, panoorin po natin mga kababayan ang sinalang po ng prosecution na pangalawang witness na walang kakwenta-kwenta pa rin mga kababayan. Okay? At meron pang kumakalat na balita sa social media na pinost ni Ka Eric mga kababayan na meron ding kaso ito mga kababayan na perjury. Hindi ko alam kung totoo po yan. Basta yun ang pinapakalat nila ngayon. Under oath din ito dati, tapos nagsinungaling. O, di ba? Ngayon, under oath uli siya sa Senado, palibagong perjury na naman ito kapag nabitag ito. O, di ba? Ito pong video mga kababayan. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So, I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So Opo. did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin Yes. The problem with your answers, Witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor, May you answer first. Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi Yes. may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat. No? Verification ng ano po, Your Honor? Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. Verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to, no? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman. factual.
Insofar as I'm concerned, Sino lahat po ba yun. nag-prepare? Ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree and we concluded na ito yon. Then ito yun. someone And then, typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. The utterance itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun so- yung utterance, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice, and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic, and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam If- namin, if- sorry po. Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po namin... sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024. Other yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, Yes. kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because
part of your self-defense. So for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the state of the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto 3 ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napahapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's a literal meaning, but did you believe her? Well, she's the Vice President, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi nyo kasi sedition. Pero tignan nyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power. Hindi, actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, Your When Honor. do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, sir. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Opo. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Senator Judge Marcos, thereafter, Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready. Thank you very much, Presiding Officer. And Attorney Lontok, Yes, ma'am. maupay nga pag-abot din Mapaya hindi kulog, ha aton Senado. Opo, ma'am. Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun? Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon. Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang... Oo, live- gabing-gabi kasi yon di ba? Madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? Nung lunchtime, nung may meeting kami ni
then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan naming krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw? That po same day, ma'am. Kaya nga, after- November 23. November pa rin. 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong Opo. affidavit. Yes, ma'am. Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, 4-phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon? Yung October 18 ang nakita ninyo? That's the continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang 4th phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So, 3rd phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyuan Kailan ng ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang, may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh. You may do so, This is Counsel. page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Yung subpoena mismo. The subpoena itself. The subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I Pakituro lang have kasi the, hinahanap record po of the namin. subpoena. Yung subpoena mismo. For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of to course, the we same will wait for question the if you will response allow. first. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para na Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh. Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Kindly Honor. talk to the mic, please. Yeah.
If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our assistant director for investigation service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the court will allow? Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel. Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please. So Okay. it's here? Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful, and We that don't- November 6 is not the right date? What then is the right date to With the all due subpoena respect, to Your Honor, ABS? please, with all due respect, we object to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is Yes, now in it the was the process. witness who said that it was a mistake, not me. No, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong. right. Because that's what he said. Yes, Your Honor. Subpoena and which affidavit?